Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 881. White at ang iba pa ay tumunog. Lord Devil Emperor, mangyaring tanggapin kami bilang iyong apprentice. Palagi kaming magiging tapat sa iyo, Lord Devil Emperor. Handa kaming ipagsapalaran ang aming buhay para sa iyo. Napangiti na lang si Nighthawk sa mga hiling nila. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin dahil lang sa sumumpa ka ng loyalty sa akin ngayon? Sa tingin mo kaya mo akong lokohin sa ilang salita lang? At sa tingin mo ba madali kang magiging apprentice ko? Hehe, nagkakamali ka. Kung gusto mo akong maging apprentice, kailangan mo man lang magkaroon ng extraordinary talent at isinilang na may espesyal na katawan. At kayong lahat, sa ganoong katandaan, gusto mong maging apprentice ko kapag mamamatay ka na sa loob ng ilang taon. Dagdag pa, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Hindi mo ako masisisi sa susunod kong gagawin. Nang matapos siyang magsalita, pinaandar niya ang kanyang core energy gamit ang dalawang kamay. Dahil doon, lumitaw ang ulap ng maulap na pulang hangin sa kanyang mga palad. Ang malabo na umaagos na daloy ng hangin na ito ay biglang kumalat mula sa kanyang palad, at naging libu-libong galami habang lumilipad sila papunta kay Crimson at sa iba pang hindi makagalaw sa halijing bato. Sumama ang pakiramdam ni Crimson at ng iba pa nang marinig nila ang sinabi ni Nighthawk. Sa sandaling ito, nang makita nila ang libu-libong pulang hangin na bumubulusok mula sa kanyang palad at inatake sila na parang libu-libong galami, namutla ang kanilang mga mukha sa gulat. Lord Devil Emperor, mangyaring iligtas ang aming buhay. Bago pa man sila makatapos ng pagmamakaawa ay nakapulupot na sa kanilang katawan ang libu-libong galami. Pagkatapos, naramdaman nila ang isang hangin na tumatagos sa kanilang mga katawan, na nagdulot sa kanila ng matinding sakit. Para silang tino-torture sa impyerno. Si Crimson at ang iba ay nagpakawala ng mga sigaw ng puso. Parami ng parami ang mga pulang daloy ng hangin na bumabalot kay Crimson at sa iba pa, na sumasakal sa kanilang mga dibdib, leeg, kamay, at binti. Malinaw na maririnig ang tunog ng pagkabali ng kanilang mga buto. Unti-unting hamina ang malungkot na hiyawan ni Crimson at ng iba pa at sa wakas ay huminto. Sa sandaling ito, ginamit muli ni Nighthawk ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, ang libu-libong galame, tulad ng mga pulang daloy ng hangin ay binawi lahat ni kanya. Nang mawala ang pulang daloy ng hangin, nahulog sa lupa si Crimson at ang mga pinuno ng sekta sa halijing bato. Tila sila ay sinipsip ng tuyo ng kanilang dugo at lakas. Sila ay orihinal na malakas na binuo, ngunit ngayon lahat sila ay balat at buto. Nakahandusay sila sa lupa, at mahina ang kanilang hininga at tila malapit na silang mamatay. Sa mga oras na ito, malamig na sumulyap si Nighthawk na humigop ng lakas at dugo ng grupo. Ilang namamatay na aso. Sa kanila na parang nakatingin. Puro pangungutya lang ang makikita sa kanyang mga mata, at wala man lang naaawa sa kanila. Pagkatapos, tiningnan niya ang 8 kalansay sa mga halijing bato, at ang mga mata ni Loss ay kumislap ng puot. 8 great deities, ayaw mo ba akong patayin? Pero hindi mo akalain na hindi mo lang ako natrap sa kamatayan, kundi nabuhay din ako ng mas matagal kaysa sa iyo, lumabas pa ako sa matrix spell na itinakda mo. Ang realm ng paglilinang ay magiging mundo ng Diablo. Hahaha. Ang ligaw na tawa ng Nighthawk ay tumunog mula sa tuktok ng Heaven's Peak at umalangaw sa kalangitan. Swoosh! 3 figure ang dumaong sa harap ng Purple Dragon Cavern. Agad na nakilala ng 4 na babae, kabilang sina Emma at Christine, na nakatayo sa harap ng yungib, na ang 3 tao ay sina Jeric, Leland, at Darius. Jeric. Tatay. Si Emma ang unang sumigaw sa tuwa nang makita silang ligtas na nakabalik. Masayang tinawag ni na Christine, Yolanda, at Daphne si Jeric. Tumango si Jeric sa kanila. Pagkatapos noon, same time niyang sinabi kina Leland at Darius, pumasok muna tayo sa kuweba. Sumagot sina Leland at Darius, oo. Mr. Agosta. Pagkatapos, naglakad sila papunta sa Purple Dragon Cavern. Matapos makapasok sa yungib, hiniling ni Jeric kina Leland at Darius na isara ang tarangkahan.
Nang makita ito, hindi napigilan ni Emma at ng tatlo pang babae ang bahagyang kaba. Hindi kaya nalalapit na ang panganib? Kung walang panganib, hindi papasok si Jeric sa kuweba nang hindi nagsasalita. Pagkapasok sa kuweba ay pinakiusapan pa niya si Leland at ang iba pa na isara ang pinto ng kuweba na tanda na may paparating na panganib. Pagkatapos, agad na tiningnan ni Jeric ang star formation sa tuktok ng kuweba. Bagamat nakaalis na siya sa Heaven's Peak, nakarinig din siya ng malakas na putok mula sa Heaven's Peak bago sila makarating sa Purple Dragon Cavern. Alam niya na ang Matrix spell ng Heaven's Tower ay nawasak ng Devil Emperor mula sa Sunsbury. Sa makatuwid, naniniwala siya na malapit nang mahanap ng Devil Emperor ng Sunsbury ang Purple Dragon Cavern. Ito rin ang dahilan kung bakit hiniling ni Jeric sa lahat na mabilis na pumasok sa yungib at isara ang gate sa likod nila. Hindi sigurado si Jeric kung makakalaban niya ang Devil Emperor sa kanyang kakayahan. Ngunit dahil maaari niyang kolektahin ang mga espiritual na sandata ng 8 Great Deity sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng kanyang anima sa Heaven's Peak kanina. Ito ay nangangahulugan na siya ay hindi mas mahina kaysa sa isang magsasaka. Siyempre, hindi alam ang lahat dahil hindi pa siya nakipag-away sa Devil Emperor dati. Sa makatuwid, upang maging ligtas, hinayaan ni Jeric ang lahat na makapasok sa yungib sa lalong madaling panahon at isinara ang pinto upang panatilihing ligtas ang lahat. Dito ay sandali, tumingin siya sa pagbuo ng bituin sa yungib. Natural, kailangan niyang i-activate ang Matrix spell ng cavern. Sa ganitong paraan, kahit na dumating ang Devil Emperor, malamang na malabanan ni Jeric ang kanyang pag-atake sa loob ng isang yugto ng panahon gamit ang Matrix spell na naiwan ng Purple Dragon. Kabanata 882. Sa pag-iisip na ito, lumipad si Jeric sa tuktok ng yungib at agad na inilabas ang 5 kulay na kristal mula sa mga bato. Pagkatapos, isa-isa niyang ipinasok ang mga kristal sa pagbuo ng bituin sa mga mahahalagang punto ng pagbuo. Kasunod nito, itinurok niya ang kanyang anima dito upang i-activate ang enerhiya ng 5 kulay na kristal. Habang ang enerhiya ng mga kristal ay naisaaktibo, ang liwanag mula sa kanila ay mabilis na kumalat sa pagbuo ng bituin. Hindi nagtagal, ang buong bituin sa tuktok ng kuweba ay napuno ng lakas ng 5 kulay na kristal. Pagkatapos, ang buong dingding ng yungib ay natatakpan ng 5 kulay na rune. Isang mar-angle na aura ng enerhiya ang biglang pumuno sa yungib. Dahil dito, nakaramdam kaagad sina Emma, Christine, at ang iba pa ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Hindi na kailangang sabihin, ginawa ni Jeric ang Matrix spell ng cavern sa pamamagitan ng pagpasok ng 5 kulay na kristal sa mahahalagang punto ng pagbuo ng bituin at na-activate ang enerhiya ng kristal. Ang nakakagulat na enerhiya ng 5 kulay na kristal ay naglagay sa buong kuweba sa ilalim ng proteksyon ng spell ng Matrix. Pinaandar ni Jeric ang Matrix spell ng cavern at lumipad pabalik sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya kina Leland, Emma, at Christine, sinasabi. Na-activate na ang Matrix spell ng cavern. Para naman sa Devil Emperor ng Sunsbury na nakulong sa Heaven's Tower, nabasag na niya ang Matrix spell at nakatakas mula sa tore. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago siya pumunta rito. Ang Matrix spell ng cavern ay dapat na makalaban sa kanya ng ilang sandali, ngunit dahil kaya niyang basagin ang lahat ng Matrix spell ng Heaven's Tower, sa kalaunan ay magagawa rin niyang basagin ang spell ng cavern. Malapit na tayong harapin ang sitwasyong buhay at kamatayan. Bagamat parang di pangkaraniwang kalmado si Jeric nang sabihin niya ito, napagtanto ni Leland, Emma, at ng iba pa na magiging seryoso ang sitwasyon. Hahaha, tama na. Masisira ko rin ang Matrix spell ng Purple Dragon Cavern. Sa sandaling ito, isang malamig at malisyosong boses ang biglang nagmula sa labas ng yungib. Nang marinig ni Leland at Darius ang boses na ito, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Dahil nakilala nila na ang boses ay ang Devil Emperor na nakulong sa Heaven's Tower. Hindi nila inaasahan na darating ang Devil Emperor sa labas ng Purple Dragon Cavern ng ganoon kaga. Naging seryoso si Jeric. Tumingin siya kina Leland at Darius, sinabing desidido, Vice Sect Masters, dalhin mo sina Emma, Christine,
at lahat ng iba pa sa lihim na daanan ng yungib ngayon din. Ang lihim na daanan ng yungib ay nasa loob ng yungib at ilang daanan ang patungo sa kung saan. Hiniling ni Jerick kay Leland at sa iba pa na dalhin ang 4 na babae sa yungib at itago sila. Iyon ay dahil si Jerick ay naghanda para sa isang buhay at kamatayang piyansa kasama ang Devil Emperor matapos nitong i-crack ang matrix spell ng yungib. Gayunpaman, ayaw niyang iduwit ang iba sa mahirap na labanang ito. Sumang-ayon sina Leland at Darius at naglakad sa mas malalim na bahagi ng kuweba kasama ang mga babae. Bago umalis, sinabi ng 4 na babae kay Jerick na may labis na pag-aalala, "Jerick, dapat kang mag-ingat." Tumango si Jerick. Kabanata 883. Sa labas ng Purple Dragon Cavern, isang masa ng itim na hangin ang tumagos, na naglalabas ng walang katapusang malamig na hangin sa kalangitan. Sa itaas ng itim na aura, makikita ang Devil Emperor ng Sunsbury, Nighthawk, na nagsuot ng itim na damit. Matalim na tinitigan ni Nighthawk ang saradong pinto ng Purple Dragon Cavern. Matapos makatakas si Nighthawk mula sa Heaven's Tower at patayin si Crimson at ang mga Sect Masters, nalaman niyang lahat ng mga espiritual na sandata na dapat ay nasa mga kamay ng 8 Great Deities ay wala na. Pagkatapos, natuklasan niya na nawala si Jerick. Nalaman niya kaagad na kinuha ni Jerick ang mga espiritual na sandata. Sinira niya ang mga labi ng 8 Great Deities. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang Divine Sense bilang Devil Emperor para i-scan ang lugar sa loob ng radius na 10-10 milya. Sa kanyang banal na kahulugan, agad niyang natuklasan si Jerick at ang iba pa sa Purple Dragon Cavern. Kaya naman agad siyang pumunta dito. Nakatayo si Nighthawk sa himpapawid, napapalibutan ng itim na alon ng aura at walang katapusang layunin ng pagpatay. Napakalakas niya na tila nasakop ng kanyang aura ang buong Purple Dragon Kick. Sa yungib, ibinaling ni Jerick ang kanyang God's Eye at nakita ang nakamamatay na Devil Emperor sa kalangitan sa labas ng kuweba. Nanatiling kalmado si Jerick. Ang 5 kulay na rune ay lumitaw sa yungib. Ang enerhiya ng Matrix spell ay tumatakbo, mahinang naglalabas ng nakakagulat na kapangyarihan. Nais ni Jerick na makita kung ang Matrix spell sa Purple Dragon Cavern ay makatiis sa pag-atake ng Devil Emperor mula sa Sunsbury. Si Nighthawk, sa hangin, ay nakatingin sa yungib. Bagamat ang pinto ng kuweba ay sarado ng mahigpit at si Jerick ay nasa loob, madaling makita ni Nighthawk si Jerick sa kanyang banal na kahulugan. Biglang kumislap ang kanyang mga mata at sinabing, "Anak, alam kong nasa kuweba ka. Bagamat medyo hindi ka gumagalang sa akin sa Heaven's Peak, na naging dahilan ng kalungkutan ko, ngunit ako, bilang Devil Emperor ay magpaparaya sa iyong mga pagkakamali. Kaya kitang palayain hanggat ibibigay mo ang mga espiritual na sandata ng 8 Great Deities." Bagamat maayos ang lagay ni Jerick sa kuweba, parang nasa panganib ang kanyang buhay anumang oras ayon kay Nighthawk. Sa kuweba, ngumisi si Jerick, "Nighthawk, isa kang diablo." Ang 8 Great Deities ay ang mga big shot ng matuwid na landas. Paano mahuhulog ang kanilang mga espiritual na sandata sa mga kamay ng isang tao mula sa Devil's World sa Cultivation Realm? Nighthawk, ang mga espiritual na sandata ng 8 Great Deities ay hindi pag-aari mo. Ipinapayo ko sa iyo na talikuran ang pag-iisip na ito. Sa kalangitan, ang mga mata ni Nighthawk ay kumislap sa galit. Bilang ang Devil Emperor na nakipagkulitan sa Cultivation Realm, nasa Nighthawk ang lahat ng gusto niya. Ngunit ngayon, si Jerick, isang ordinaryong mandirigma na hindi man lamang isang magsasaka, ay naglakas loob na magbigay sa kanya ng babala. Naisip lang ni Nighthawk na baliw si Jerick. Akala niya ay nililigawan lang ng batang ito si kamatayan. Naiinip si Nighthawk at ayaw nang magpatuloy sa pakikipagtalo kay Jerick. Nagyelo ang kanyang tono nang tumaas ang kanyang hangarin sa pagpatay. "Fine, anak. Ayos lang kung hindi mo iabot ang mga gamit, kapag nabuksan ko ang kuweba, hindi ko lang makukuha ang lahat, kundi titipunin ko rin ang balat mo at papatayin kita dito mismo." Sa sandaling natapos ni Nighthawk ang kanyang mga salita, sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang palad.
Hindi mabilang na mga itim na guhit ng aura ang kumalat mula sa kanyang katawan at bumuo ng isang umiikot na itim na aura sa hangin, na pumipindot sa Purple Dragon Cavern. Sa gitna ng itim na hangin, nagkaroon ng pulang ilaw ang kanyang mga palad. Ang pulang ilaw na ito ay kakaibang kumikislap, naglalabas ng masamang aura, at ang layunin ng pagpatay sa hangin ay lumakas. Linisin ang daan, mga patay. Galit na sigaw ni Nighthawk. Isang malakas na hangin ang umihip, at ang kanyang mahaba at kulay abo na buhok ay lumipad. Ang kanyang mga mata ay dilat at ang kanyang itim na damit ay kumikislap. Si Nighthawk, ang Devil Emperor, ay tumama gamit ang kanyang palad. Isang kakaibang pulang ilaw ang biglang bumaril mula sa kanyang palad. Matapos nitong pumutok ang kakaibang pulang ilaw mula sa kanyang palad, bigla itong lumaki. Sa umiikot na itim na hangin, ang pulang ilaw ay mabilis na napalitan ng isang metrong taas na pulang bungo na silhouette. Bagamat ito ay isang pulang anino ng bungo na pinalamutian ng pangunahing enerhiya na na-activate ng magic skill, ang anino ng bungo ay naglabas ng walang katapusang layunin ng pagpatay, na bumabalot sa buong Purple Dragon Peak. Sa lumiligid na itim na aura, ibinuka ng pulang bungo ang dagwang bibig nito, tila gustong kumagat ng malaking butas sa tarangkahan ng Purple Dragon Cavern. Sa sandaling ito, sa Purple Dragon Cavern, biglang lumitaw ang lilang liwanag, at isang malawak na enerhiya ang biglang lumabas mula sa yungib. Ang umiikot na itim na hangin na papalapit ay tila nakaharang ng hindi nakikitang harang ng ilang talampakan ng sabay-sabay. Kasabay nito, sa tarangkahan ng Purple Dragon Cavern, lumitaw ang isang marilag na anino ng ulo ng Purple Dragon. Umuungol. Ibinuka ng silhouette ng Purple Dragon ang dagwang bibig nito at nagpakawala ng dumadagandong na dagandong. Sa tarangkahan ng yungib, ang silhouette ng Purple Dragon at ang dagandong nito ay naglabas ng malakas na aura. Ang anino ng pulang bungo na lumilipad sa ibabaw ng walang malay ay huminto ng ilang talampakan, na parang natatakot sa silhouette ng Purple Dragon sa tarangkahan ng yungib. Ginagamit ng Devil Emperor, Nighthawk, ang kanyang kapangyarihan sa itim na hangin. Nang makita niya ang silhouette ng Purple Dragon sa tarangkahan ng kuweba, hindi niya namamalayan na napakunot ang noo niya. Pero malamig pa rin ang mga mata niya. How dare you, Purple Dragon, mag-set up ng napakalakas na matrix spell sa iyong cavern? Sa loob ng kuweba, narinig ni Jerick ang sinabi ng Devil Emperor at alam niya na ang Matrix ay umiikot sa Purple Dragon. Kabanata 884. Ang cavern ay napakalakas. Malamang na hindi makakalusot ang Nighthawk sa cavern Matrix spell sa maikling panahon. Sa puntong ito, hinimok ni Jerick si Nighthawk, Devil Emperor, bakit hindi ka pa umaatake? Hindi mo man lang mababali ang Matrix spell ng Purple Dragon, hindi ba? Nang marinig ang mapanuksong pananalita ni Jerick, nagngangalit si Nighthawk at sinabing, "Anak, huwag ka nang masyadong mayabang. Kung masisira ko ang Heaven's Formation ng Heaven's Tower, mababasag ko rin ang Purple Dragon Formation na mayroon ka rito." Sa kuweba, hindi napigilan ni Jerick ang panunuya. Tama, ang Matrix spell ng Heaven's Tower ay nasira mo pagkatapos ng 10,000 taon. Dapat makrack mo ang Matrix spell ng Purple Dragon Cavern sa wala pang 10,000 taon, tama ba? Nang marinig na halatang kinukutya siya ni Jerick, mababaliw na si Nighthawk. Kaagad na ikanaway ni Nighthawk ang kanyang mga kuko at sinabing, "Pumunta ka sa impyerno." Sa umiikot na itim na hangin, ang pulang bungo na kanina pa ay tumigas ay biglang naging mas mabangis. Binuksan nito ang duguan at muling inatake ang tarangkahan ng kuweba. Nang umatake ang pulang bungo, ang silhouette ng bungo ng Purple Dragon sa tarangkahan ng kuweba ay gumawa din ng isang dumadagandong na dagandong, na inilantad ang mga pangil nito at itinaas ang kanyang mga kuko, na nagpapakita ng kanyang dominanteng kapangyarihan. Sa susunod na sandali, ang pulang bungo ay bumangga sa silhouette ng Purple Dragon sa tarangkahan ng yungib. Sa isang malakas na ingay, ang hangin ay yumanig ng malakas, at ang buong kuweba at maging ang buong tuktok ng bundok ay yumanig. Gayunpaman, ang pulang bungo ay sumabog sa pulang abo sa ulo sa pakikipaglaban sa silhouette ng Purple Dragon.
Ang silhouette ng Purple Dragon sa tarangkahan ng kuweba ay marilag pa rin at nangingibabaw, hindi dinurog sa kawalan tulad ng pulang bungo. Hindi na kailangang sabihin, ang Nighthawk ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan sa paghaharap na ito. Sumabog ang pulang bungo, ngunit nandoon pa rin ang silhouette ng Purple Dragon, at nanatiling buo ang tarangkahan ng yungib. Ipinakita nito na ang pag-atake ng Nighthawk ay walang epekto sa Purple Dragon Cavern. Si Nighthawk, na nakasakay sa itim na hangin at may masamang tingin sa kanyang mukha ay gulat nang makita niya ito. Kabanata 885. Nang makita ito, alam ni Jerick na sapat na ang Matrix spell ng Purple Dragon Cavern para labanan ang pag-atake ng Devil Emperor, Nighthawk. Sa pinakakaunti, imposible para sa Nighthawk na masira ang Purple Dragon Formation sa maikling panahon. Kaya naman, hindi nag-alala si Jerick na agad na sasalakayin ng Nighthawk ang kuweba. Pagkatapos ay sinabi ni Jerick kay Nighthawk na nasa labas ng kuweba ng mapanuksong, Devil Emperor ng Sunsbury, maglaan ng oras upang salakayin ang Purple Dragon Cavern. Hindi kita sasamahan. Kapag nakapasok ka dito, lalabanan kita. Hindi alintana kung nag-aapoy na sa galit ang Nighthawk sa labas, tumalikod si Jerick at naglakad papunta sa daanan ng yungib. Nang marinig ni Nighthawk ang sinabi ni Jerick, sa sobrang galit niya ay napasigaw siya. Nagpaputok siya ng pulang ilaw mula sa kanyang pangunahing enerhiya patungo sa gate ng Purple Dragon Cavern. Boom! Gayunpaman, ang lahat ng mga pag-ataking ito ay na-block ng Matrix spell ng Cavern, at sila ay lubos na hindi makalusot sa kuweba. Alam ni Nighthawk na ang Matrix spell na itinakda ng Purple Dragon sa Cavern ay hindi niya mabitak sa isang shot time. Gaya nga ng sinabi ni Jerick, bagamat nabasag niya ang Matrix spell ng Heaven's Tower, inabot siya ng 10,000 taon. Masasabing pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, sa wakas ay sinira niya ang malaking Matrix spell ng unti-unti. Ang Purple Dragon Cavern ay orihinal na tirahan ng Purple Dragon, kaya natural na napakalakas ng Matrix spell na naset up sa cavern. Kaya naman, hindi ito agad masira ng Nighthawk. Gayunpaman, sa karanasan ng pag-crack ng Matrix spell ng Heaven's Tower, kumpiyansa si Nighthawk na sapat na ang 10 araw para makrak niya ang Matrix spell ng Purple Dragon over. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Masyadong mayabang si Jerick. Naisip niya, pagkatapos kong masira ang Matrix spell sa loob ng 10 araw, tiyak na hahayaan kitang mamatay ng malungkot. Tungkol naman kay Jerick, pagkatapos maglakad sa daanan ng yungib ng mga 10 yarda, dumating siya sa isa pang yungib. Gayunpaman, ang kuwebang ito ay mas maliit kaysa sa yungib sa labas. Mas mukhang isang maluwag na kwarto. Ang kuwebang ito ay kapareho ng kuwebo sa labas, may mga lamesa, upuan, at kung ano-ano pa. Bilang karagdagan, makikita na may mga ukan ng bato na hinukay sa nakapalibot na mga pader ng bato. Ang mga bote ng jade na may iba't ibang laki ay inilagay sa bawat isa sa mga ukan ng bato. Kasabay nito, nandito rin sina Leland, Darius, Emma, Christine, Yolanda, at Daphne. Nang makita nila si Jerick na papasok, tumayo silang lahat mula sa kanilang mga upuan. Tanong ni Leland kay Jerick. Anong nangyayari sa labas? Mahinahong sinabi ni Jerick, hindi mahalaga. Oras. Nang marinig ito, medyo lumuwag ang ekspresyon ng lahat. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin si Leland. Sinabi niya kay Jerick, Mr. Agosta, bagamat hindi makakapasok pansamantala ang Devil Emperor, hindi tayo makakaalis kung nagbabantay siya sa labas, di ba? Kung hindi sila makalabas, mamamatay sila sa gutom sa kuweba sa paglipas ng panahon kahit na hindi sila pinatay ng Devil Emperor. Ito rin ang ikinabahala ng 4 na babae. Gayunpaman, gaano man kalubha ang sitwasyon, ang 4 na babae ay may tiwala kay Jerick. Sa kanilang mga mata, walang bagay na hindi magawa ni Jerick. Tumingin si Jerick sa grupo, sinabi. Huwag kang mag-alala. Kung ang Devil Emperor ay hindi makakapasok sa yungib pagkatapos ng mahabang panahon, tiyak na aalis siya. Kung tumanggi pa rin siyang umalis, wala akong ibang magagawa kundi labanan siya. Tumingin si Leland kay Jerick at sinabing, Mr. Agosta,
ang Devil Emperor ay isang diablo sa cultivation realm. Kahit na ang Heaven's Tower at ang Matrix spells doon ay hindi siya mabibitag. Kung aawayin mo siya, hindi ba masyadong delikado? Sinabi iyon ni Leland dahil alam niyang may malaking agwat sa kakayahan sa pagitan ng isang mandirigma at isang cultivation martialist. Higit pa rito, ang Devil Emperor ay isang nangungunang master sa cultivation realm. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jerick at sinabi, "Hindi pa ako lumalaban sa Devil Emperor ng Sunsbury, Mr. Gardner. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo." Sinabi ni Jerick na hindi lamang dahil mahirap sabihin kung sino ang mas malakas sa pagitan nila ni Nighthawk bago ang kanilang laban, ngunit dahil din sa nagawa niyang basagin ang enchantment, pati na rin kinuha ang mga espiritual na sandata mula sa 8 great deities. Nagbigay ito sa kanya ng bagong pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Iyon ay, hindi siya mahina sa harap ng kapangyarihan ng isang tao mula sa cultivation realm. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob si Jerick na lumaban sa Devil Emperor, ngunit hindi siya nagmamadaling gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, walang buhay at kamatayan na away sa pagitan niya at ng Devil Emperor. Hindi niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay para lumaban dahil lang sa demonyo ang Devil Emperor. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Devil Emperor ay nagpumilit na makarating sa wakas ng mga bagay, hindi sana binalak ni Jerick na labanan siya hanggang kamatayan. Ang sinabi ni Jerick ay nagbigay ng kumpiyansa kay Leland at sa iba pa. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubusang lumuwag kasama nito. Sa oras na ito, tila may naisip si Darius at sinabi kay Jerick, "Mr. Agosta, nalaman namin na may mga bagay na parang elixir sa mga bote ng jade na iyon sa mga uka ng bato sa loob ng kuweba." Tumingin si Jerick sa mga bote ng jade na may iba't ibang laki sa itaas ng dingding ng kuweba. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa isang gilid ng pader. Sumunod naman sa likod sina Leland, Darius at ang iba pa. Kabanata 886. Kinuha ni Jerick ang isang bote ng jade, binuksan ito, at nagbuhos ng isang tableta ng pulang elixir. Sa sandaling ibuhos ni Jerick ang elixir, isang kakaibang halimuyak ng elixir ang umagos sa butas ng ilong ng lahat. Pagkatapos noon, ang lahat ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaginhawahan, at ang kanilang buong katawan ay nakaka-relax. Ang elixir na ito ay kamanghamanghang. Ang halimuyak lamang ng elixir ay nakapagpaginhawa sa amin. Si Felixer ay, "Anong uri ng elixir ito?" Nang maamoy iyon, agad na napagtanto ng grupo na ang elixir na ito ay hindi pangkaraniwang at tinanong si Jerick tungkol dito. Tumango si Jerick. Sa pamamagitan ng kanyang God's Eye, nalaman ni Jerick na ang elixir na ito ay naiwan ng Master of the Cavern, Purple Dragon. Ang bote ng elixir sa kanyang kamay ay tinatawag na Marrow Cleansing Elixir, na isang napakakaraniwang elixir sa paglilinang. Kaharian. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang elixir ay ginamit upang linisin ang katawan ng isang tao. Ngunit para sa isang cultivator, ang Marrow Cleansing Elixir ay masyadong karaniwan at hindi makakatulong sa kanila na mapabuti ang kanilang mga kakayahan at umakyat sa mga ranggo. Ngunit ito ay malaking pakinabang sa isang mandirigma o isang junior cultivator. Ito ay dahil makakatulong ito sa individual na linisin ang loob ng kanilang mga katawan, gawin itong kasing ganda ng bago at bumuo ng pundasyon para simulan nila ang kanilang cultivation, na nagpapahintulot sa kanila na makagawa ng core energy mula sa kanilang mana core. Sa katunayan, ang Marrow Cleansing Elixir ay ang pinakakaraniwang elixir sa cultivation realm, ngunit para sa isang mortal na mandirigma, isa lamang itong kamanghamanghang elixir. Dahil kapag kinuha ng isang tao ang Marrow Cleansing Elixir, mabilis silang makakagawa ng pundasyon at maging isang cultivator sa pamamagitan ng paglilinis ng mga kaloob-looban ng kanilang mga katawan. Sa makatuwid, kapag ang Marrow Cleansing Elixir ay inilabas mula sa Dragonspire Ruins, ito ay magiging mas mahalaga kaysa sa anumang iba pang elixir sa labas ng mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Jerick sa grupo ang mga detalye ng Marrow Cleansing Elixir. Nagulat ang grupo na alam ni Jerick ang tungkol sa elixir na ito.
Kasabay nito, nagulat sila na ang Mero Cleansing Elixir ay ang pinakamahalagang elixir para sa isang mortal na mandirigma na makapasok sa Cultivator Realm. Mr. Agosta, makakatulong ba itong Mero Cleansing Elixir na maging isang cultivator? Tanong ni Leland habang nakatingin kay Jeric na may nagbabagang tingin. Tumango si Jeric na may katiyakan. Oo, tama ka. Kabanata 887. Matapos malaman ni Leland at ng iba pa na ang Mero Cleansing Elixir ay maaaring gawing isang cultivator ang isang mandirigma, napuno sila ng napakalaking kagalakan. Tiningnan ni Jeric ang elixir sa iba pang mga bote ng jade. Nalaman niyang may iba pang mga elixir na hindi pangkaraniwan sa cultivation realm, tulad ng Nine Revolutions Elixir, Twilight Elixir, Transcendence Elixir at kung ano-ano pa. Sa pamamagitan ng kanyang God's Eye, nalaman ni Jeric na ang mga elixir na ito ay direktang ginagamit ng mga cultivator na may mas mataas na antas ng cultivation. Sa ngayon, hindi pa kakailanganin ni Leland at ng iba pang mga mandirigma ang mga iyon. Tumingin si Jeric sa elixir at biglang may naisip. Iyon ay upang gawing cultivator si Leland, Darius, Emma, at maging sina Christine, Yolanda, at Daphne na hindi man lang alam ang anumang martial arts na may Mero Cleansing Elixir. Sa anumang paraan, kasama ang Devil Emperor sa labas ng kuweba, hindi sila makakalabas ng ilang sandali. Bakit hindi gamitin ang oras sa yungib upang magtanim sa pamamagitan ng Mero Cleansing Elixir? Wala naman silang magawa. Hindi niya kayang sayangin ang ganoong magandang oras. Kaya naman, sinabi ni Jeric sa grupo ang tungkol sa kanyang plano. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Sina Leland at Darius ay nagsasanay ng martial arts sa loob ng napakaraming taon, at ang kanilang pinakamalaking hiling ay ang maging martial god. Hindi sila kailanman nang ahas na isipin na maging isang cultivator dahil ang cultivation realm ay misteryosong nawala 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, maliban sa kanila, ang lahat ng mga mandirigma sa labas ng mundo ay hindi nang ahas na magkaroon ng ideyang ito sa kanilang mga ulo. Tungkol naman sa 4 na babae, nang marinig nila na tutulungan sila ni Jeric na maging mga magsasaka, naramdaman nila na sila ay nasa isang panaginip. Lalo na sina Christine, Yolanda, at Daphne. Wala silang alam na martial arts, at hindi man lang sila mandirigma, pero bigla na lang silang magiging cultivator. Para sa kanila, ito ay hindi kapanipaniwala bilang isang pantasya. Gayunpaman, tiwala si Jeric tungkol dito. Alam niya na kahit na alam ng 3 babae ang martial arts, ang Mero Cleansing Elixir ay maglalagay ng pundasyon para sa kanila upang linangin. Ibig sabihin, ang simula ng 3 babaeng hindi marunong martial arts ay cultivation. Sa orihinal, para sa mga walang matibay na pundasyon sa martial arts, ang posibilidad ng tagumpay ay mas mababa kung sila ay direktang maglatag ng isang cultivation foundation, kahit na mas mababa kaysa sa mga mandirigma tulad ni Leland. Gayunpaman, tiwala si Jeric na sa kanyang kakayahan sa martial arts, matutulungan niya silang linangin at makamit ang parehong epekto bilang isang mandirigma sa pamamagitan ng Mero Cleansing Elixir. Kabanata 888. Siyempre, aabutin ng hindi bababa sa ilang araw para sa kanila upang linangin ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng mabilis. Sa makatuwid, kinailangan ni Jeric at ng iba pa na ayusin ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa yungib. Siyempre, naisip din ni Leland ang problemang ito at sinabi kay Jeric, Mr. Agosta, napakarami sa atin ang nagtatanim sa kuwebang ito, at magtatagal ito. Ano ang dapat nating gawin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan? Pagkatapos ng lahat, hindi sila cultivation martialists na maaaring magsanay ng pag-iwas sa butil. Kinailangan pa nilang kumain, uminom at tumae. Sabi ni Jeric, tingnan natin ang paligid ng yungib kung may pagkain. Agad na pinangunahan nina Leland at Darius ang ilang mga master ng Sunsberry's Dragon Sect upang maghanap ng pagkain sa yungib. Bilang karagdagan sa panloob na kuweba kung saan kasalukuyang naruroon si Jeric at ang iba pa, mayroong ilang mga daanan na humahantong sa ilang iba pang mga panloob na kuweba sa yungib. Malinaw, ito ang lugar kung saan ang Purple Dragon, ang master ng Cave Eret, ay nag-imbak ng iba pang mga bagay. Malapit na.
Bumalik si Leland at ang iba pa. Nakahanap kami ng dalawa pang panloob na kuweba, Mr. Agosta. Ang isa ay naglalaman ng daan-daang jade sleep na may iba't ibang laki, at ang isa ay naglalaman ng 15 armas. Same time na nagulat si Leland kay Jerick, gayunpaman, wala kaming nakitang pagkain sa alinmang kuweba. Hindi na nagulat si Jerick na wala silang nakitang pagkain. Pagkatapos ng lahat, ang Purple Dragon ay isa sa 8 great deities of Dragonspire ruins at isa sa pinakamalakas na cultivation martialists doon. Hindi na kailangan pang umasa sa pagkain para mapanatili ang buhay niya, kaya paano siya magkakaroon ng pagkain dito? Gayunpaman, wala silang nakitang pagkain, ngunit nakakita ng jade sleep at mga sandata sa dalawang panloob na kuweba, na isa ring uri ng ani. Sa pamamagitan ng kanyang God's Eye, nalaman ni Jerick na ang jade sleep ay isang espiritual na sandata na ginagamit ng mga cultivation martialists upang mag-imbak ng mga alaala, pamamaraan ng paglilinang, at iba pang impormasyon. Ang sandata ay, syempre, ang espiritual na sandata ng isang magsasaka. Dahil walang magawa si Jerick, hiniling niya sa kanila na akayin siya sa inner cave kung saan nakaimbak ang jade sleep. Itong panloob na kuweba. Katulad ng kung saan nakaimbak ang elixir. Mayroon din itong mga mesa at upuan, tulad ng isang tahanan. Gayunpaman, mayroong isang bookshelf sa harap ng mga dingding ng kuweba, kung saan mayroong halos 100 mga kahon na gawa sa kahoy na may iba't ibang laki. Binuksan ni Jerick ang isang kahon sa bookshelf at nakita ang isang jade sleep na 2 daliri ang lapad at 1 daliri ang haba. Ang jade sleep ay puti. Sa loob ng puting jade sleep, mayroong isang mahinang kislap ng enerhiya na sumikat. Alam ni Jerick na kung gusto niyang makuha ang impormasyon sa jade sleep, kailangan lang niyang patakbuhin ang sarili niyang enerhiya. Kinuha niya ang isang jade sleep sa kahon. Sa sandaling dumating ang anima sa kanyang kamay, ang ibabaw ng jade sleep ay nagbuga ng malambot na puting liwanag. Agad siyang nakatanggap ng mensahe mula sa jade sleep. Pagkatapos, 3 martial art manuals books ang lumitaw sa kanyang isipan. Kabanata 889. Ang Jade Sleep na ito ay naglalaman ng 3 martial art manual ng Purple Dragon. Mabilis na binasa ni Jerick ang isa sa mga manual sa kanyang isipan. Matapos basahin ito, nalaman ni Jerick na ito ay isang manual na partikular para sa mga nagsisimula. Upang maging eksakto, ang manual na ito ay espesyal na iniikma para sa mga nagsisimula sa paglilinang. Sa mano-manong, ang lahat ng uri ng mga karaniwang pagkakamali para sa mga nagsisimula, pati na rin ang mga pagkakamali sa paglilinang, ay itinuro ng detalyado. Mayroon ding mga solusyon at pamamaraan upang mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa manual. Ang manual na ito ay isang klasiko, at ito ay talagang ang pinakamahusay para sa mga nagsisimula tulad ni Leland at Darius, na malapit nang magsimula sa kanilang paglalakbay sa paglilinang. Gamit ang manual na iniikma para sa mga nagsisimula, si Leland at ang iba ay maaaring matuto ng mas epektibo at maiwasan din ang maraming pagkakamali sa paglilinang. Tapos tinignan din ni Jerick yung Jade Sleep sa ibang box. Matapos suriin ang mga jade sleep, napagpasyahan ni Jerick na ang panloob na kuweba na ito ay sinadya upang mag-imbak ng mga jade sleep. Ang panloob na kuweba na naglalaman ng mga jade sleep ay katulad ng sa elixir, kung saan may iba't ibang antas at grado ng mga bagay na nakaimbak. Naghinala pa si Jerick na ang lahat ng manual ng martial art sa mga jade sleep ay maaaring ang mga kasanayang nilinang ni Purple Dragon sa kanyang buhay. Kaya naman nagkaroon sila ng komprehensibong coverage. Sinabi ni Jerick sa grupo ang tungkol sa mga manual ng martial art na nakaimbak sa Jade Sleep. Espesyal din siyang pumili ng ilang piraso para sa gamitin. Natural na tuwang-tuwa sila. Pagkatapos, pumunta si Jerick upang tingnan ang panloob na kuweba kung saan nakaimbak ang mga espiritual na sandata. Katulad nito, ang mga espiritual na sandata na ito ay mayroon ding sariling mga marka. Ang kuweba ay nakaimbak na may komprehensibong hanay ng mga elixir, martial art manual at espiritual na mga armas. Ang sinumang magsasaka ay maaaring maging isang mahusay na kultibasyong militar sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa paglilinang sa kuwebang ito.
Si Jeric at ang iba ay natural na tuwang-tuwa sa kanilang natuklasan. Kabanata 870. Gamit ang mga manual ng elixir at martial art na naiwan ng Purple Dragon, gagamitin ni Jeric ang mga available na mapagkukunan ng cultivation na ito para tulungan si Leland at ang iba pa sa kanilang cultivation. Sa katunayan, tinutulungan niya ang lahat. Maging ang mga eksperto ng Dragon Sect ng Sonsbury na dinala ni Jeric ay nagkaroon ng pagkakataon na gawin ito. Ang mga martialists na ito ay labis na nasa sabik. Hindi nila inaasahan na makakakuha sila ng pagkakataong maging cultivator sa pamamagitan lamang ng paglabas sa isang misyon kasama si Jeric. Para sa kanila, ito ay isang ginintoang pagkakataon at kaloob ng Diyos. Ginamit ni Jeric ang kanyang malakas na anima upang tulungan si Leland at ang iba pa na kumuha ng Marrow Cleansing Elixir upang itayo ang kanilang pundasyon para sa paglilinang. Nalaman niya mula sa mga manual na iniwan ng Purple Dragon na ang unang kaharian ng Cultivation Realm ay ang antas ng baguhan. Una sa lahat, kailangan nilang gumawa ng pangunahing enerhiya bago sila maituring na mga cultivator. Ito ay hindi isang mahirap na bagay na gawin. Ang Marrow Cleansing Elixir mismo ay may tungkuling linisin ang kanilang mga katawan sa loob. Matapos alisin ang lahat ng mga dumi, maaaring linangin ng isa ang kanilang pangunahing enerhiya at itayo ang unang layer ng pundasyon sa pagiging isang magsasaka. Sa isang araw lang, kinuha ng mga mandirigma tulad ni Leland, Darius, at Emma ang Marrow Cleansing Elixir. Sa tulong ng anima ni Jeric, sa ibabaw ng pag-andar ng elixir, nagawa nilang kumpletuhin ang buong proseso mula sa paglilinis ng kanilang mga katawan sa loob at pag-alis ng lahat ng mga dumi hanggang sa paglinang ng kanilang pangunahing enerhiya. Parang nasa panaginip si Leland at ang iba pa nang makita nila ang Purple Core Energy na nauubos sa kanilang mga palad. Bagamat ito ay mahina pa, ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa enerhiya ng isang Martial King. Hindi sila makapaniwala na naging cultivator sila ng ganoon. Sa malas, ang mga magsasaka ay nagawang pumailang lang sa kalangitan at lumubog sa impyerno at sila ay hindi pangkaraniwang mga nilalang. At ngayon, sila ay naging maalamat na magsasaka. Hindi may larawan ng mga salita kung gaano sila kasabik. Siyempre, alam ni Leland at ng iba pa na sila ay sapat na mapalad na maging mga cultivator dahil dinala sila ni Jeric sa Dragonspire Ruins, na nagbigay sa kanila ng magandang pagkakataon. Itinuring nila siya bilang kanilang pangalawang ama. Sa sandaling ito, si Leland, Darius, at ilang mga eksperto mula sa Simsbury's Dragon Sect ay lumuhad sa kanya at buong pasasalamat na nagsabing, "Salamat, Ginoong Agosta, sa pagtulong sa amin na matupad ang aming pangarap na maging isang magsasaka. Hindi namin makakalimutan ang iyong kabaitan sa buhay na ito." Si Jeric ay dali-daling tinulungan silang tumayo at sinabing, "Anong ginagawa ninyo? Lahat tayo ay miyembro ng Sonsbury's Dragon Sect. Bakit ang formal mo sa akin? At saka, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Ang naging cultivator mo ay ang elixir mula sa Purple Dragon at ang mga manual ng martial art. Ginagawa ko lang ang lahat para tulungan ka. Kaya, dapat magpasalamat na lang kayo sa Purple Dragon." Si Leland at ang iba ay parehong naantig at napahiya. Bagamat ang elixir at martial art manuals ay pagmamay-ari ng Purple Dragon, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong maging cultivator kung hindi sila dinala ni Jeric sa Dragonspire Ruins at tinulungan sila sa kanilang cultivation. Gayunpaman, hindi kinuha ni Jeric ang kredito para dito at binigyang diin na lahat sila ay miyembro ng Sonsbury's Dragon Sect. Pinainit nito ang kanilang mga puso at naantig sila ng husto. Sumunod, sinimulan ni Jeric na tulungan sina Christine, Yolanda, at Daphne sa paglinang. Dahil silang tatlo ay mga ordinaryong tao na walang alam sa martial arts, mas mahirap para sa kanila na maging mga magsasaka kumpara sa mga mandirigma. Ito ay dapat na paraan, theoretically. Gayunpaman, sa tulong ni Jeric, ang kahirapan ay halos balewala. Sa paglipas lamang ng 1 o 2 oras kaysa kay Leland at sa iba pa, ang tatlong babae ay nagbago mula sa mga ordinaryong tao tungo sa mga cultivator na may pangunahing enerhiya sa kanilang mga katawan sa huli. Mabilis talaga ang proseso.
Bukod dito, ang katotohanan na ang tatlong babaeng walang kasanayan sa martial arts ay maaaring maging cultivator ay nagulat din kay Leland at sa iba pa, ito ay lampas sa kanilang saklaw ng kaalaman. 2 araw lang bago naging cultivator ang lahat sa pamamagitan ng Marrow Cleansing Elixir at martial art manuals. Ang ganitong uri ng bilis at pagpapabuti ay isang himala para sa lahat. Sa nakalipas na 2 araw, si Jeric at ang iba pa ay umasa sa elixir upang mabuhay. Nakakita si Jeric ng isang elixir na tinatawag na Grain Avoidance Elixir na naiwan ng Purple Dragon. Gaya ng iminungkahing pangalan, kapag kinuha ng isa ang elixir na ito, makakakuha sila ng enerhiya mula dito. Sa loob ng 10 araw, kahit na hindi sila kumain o uminom ng kahit ano, hindi sila magugutom at magkakaroon ng normal na lakas ng pag-iisip. Pagkalipas ng 2 araw, nalaman ni Jeric na hindi pa rin umaalis si Nighthawk. Sa katunayan, sa nakalipas na 2 araw ng tulungan ni Jeric si Leland at ang iba pa sa paglilinang, hindi tumigil ang Nighthawk sa pag-atake sa Purple Dragon Cavern. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay nablock lahat ng matrix spell ng cavern. Alam ni Jeric na paulit-ulit na inatake ng Devil Emperor ang Purple Dragon Cavern para makahanap ng paraan para masira ang Matrix spell. Gayunpaman, ang Purple Dragon Formation ay napakalakas kaya ang Devil Emperor ay hindi makahanap ng paraan para masira ito ng ilang sandali. Dahil hindi pa umaalis ang Devil Emperor, hindi nagmamadali si Jeric. Wala naman siyang magawa. Direktang ginamit ni Jeric ang mas mataas na antas na elixir na naiwan ng Purple Dragon upang linangin. Noong una, naisip niya na hindi niya kakayanin ang malakas na enerhiya ng mga high-grade elixir pagkatapos kunin ang mga ito. Hindi na pala kailangan ng kanyang mga alalahanin. Sa sumunod na 3 araw, kinuha niya ang higit sa 100 mga ito. Pero wala siyang naramdamang side effects. Sa kabaligtaran, nang pumasok ang elixir sa kanyang tiyan, parang kumakain siya ng merienda. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan sa paglilinang ay tila hindi bumuti sa lahat. Hindi maiwasan ni Jeric na maghinala na walang epekto sa kanya ang mga high-grade elixir. Naguguluhan din siya kung bakit hindi tumaas ng husto ang kanyang lakas pagkatapos uminom ng napakaraming high-grade elixir. Siyempre, hindi niya sinabi kay Leland at sa iba pa na nakainom siya ng napakaraming high-grade elixir at hindi man lang bumuti ang kanyang lakas. Ayaw niya talagang maalarma ang mga ito. Bagamat itinago niya ang bagay na ito, ipinagpatuloy niya ang pagkuha ng mataas na grado na Clixer. Kaya naman, inisip ni Leland at ng iba pa na kapansin-pansing na pabuti niya ang kanyang antas ng paglilinang. Dahil sa kanilang pananaw, tumagal lamang sila ng 1 araw upang masipsip ang isang ordinaryong Marrow Cleansing Elixir, na nagpabago sa kanila mula sa pagiging isang mandirigma tungo sa isang cultivator. Sa nakalipas na 2 hanggang 3 araw, kumuha si Jeric ng 12 ng mga high-grade elixir. Bukod dito, hindi siya nagdusa mula sa hindi pagkatunaw ng pagkain o nagdusa mula sa malakas na enerhiya pagkatapos uminom ng napakaraming elixir. Sa makatuwid, sa mga mata ni Leland at ng iba pa, ang lahat ng mga elixir na ito ay ganap na hinigop ni Jeric. Kaya naman, naniniwala sila na tiyak na napabuti niya ang kanyang paglilinang at lakas. Ngunit ang totoo ay kahit na siya ay uminom ng napakaraming matataas na uri ng elixir, ang kanyang lakas ay hindi tumaas. Ito ay isang nakakahiyang katotohanan. Siyempre, kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-arte na parang nililinang at pinagbubuti niya ang kanyang kakayahan. Nanood din siya at nilinang batay sa lahat ng high-level na martial art manual na iniwan ng Purple Dragon. Bagamat hindi man lang bumuti ang kanyang lakas, pinagkadalubhasaan niya ang maraming kasanayan mula sa mga manual sa nakalipas na 3 araw at may natutunan pa siya tungkol sa matrix spells. So, parang wala siyang napala.